siya. At Opo. may kayabangan nga siya, kung tutusin, maraming asal sa kanya. Pero I think it was uncalled for na ginawa po ng CIDG na binalanda yung pagmumukha niya at pinabayaan pa yung komplena na pagmumurahin siya at insultuhin siya. Samantalang yung kanya pong kaso ay unjust vexation lamang. Oo, pangit ka kasi. Yun lang pangit Pwede ka. pala yan unjust vexation ganito kalaki media. Pwede pala yan. Okay, so ang ating topic for today mga Lods is yung difference between Raffy Tulfo in action versus the Norman Mangusin press con. Of course, at first glance parang wala siyang difference kasi nga maraming nagsasabi sa inyo na si Raffy Tulfo din naman nagpapagalit siya ng mga tao sa kanyang show na RTIA. At yung police din naman, yung ginawa ni Commissioner Kalinisan, pinagalitan niya si Norman Mangusin. But there is a very distinct difference between dun sa pagpapagalit ni Raffy Tulfo dun sa tao versus dun sa paggawa nung sa police. Now, ang paradigm po na gagamitin natin for our explanation ay galing po kay Fiscal EJ. Now, sino po ba si Fiscal EJ? Si Fiscal EJ po ay isang number one, siya po ay isang piskal, syempre. Matagal na po siya nagpa-practice ng law. I believe more than 20 years na. Correct me if I'm wrong there, Fiscal. And of course, kailangan nyo ring malaman na siya ay isang law professor. Law professor din siya for a very long period of time. And of course, debate winner din siya. Meron siyang mga nakadebate na mga lawyers din na content creator dito sa space. Now, balik tayo. So it's very important that we make a legal distinction between sa ginagawa ni Raffy Tulfo in action in his private capacity as the host of RTIA versus the police that they are doing their work or their capacity as law enforcement ng ating bansa. Dapat po makita natin yung napakalawak na distinction noon. Yes, sikat si Sir Raffy. Yes, kilala natin siyang lahat. Yes, senador siya. Pero pagdating sa RTIA, there is a clear, very clear distinction between them. And yung legal basis ng distinction between the police and Raffy Tulfo. So number one, sabi dito ni Fiscal, Tulfo has influence. Police have state power. Sabi ni Fiscal, Raffy Tulfo may scold or confront guests on Raffy Tulfo action, but he has no legal power to arrest, detain, or restrain anyone, di ba? So, ang pinaka-best example nito is pag nakikita nyo na may umaalis na guest sa RTIA. Siguro mas maganda, hanap tayo ng example. So, ito po, isang episode to sa RTIA kung saan nag-walk out yung guest. Panoorin natin. Ganyan, yung mga bigay ko sa'yo, ganyan. Si Mrs. Oh, kasal ka. Wala palang patutunguhan itong mga interview na to. Tapos ganyan pa. Okay. Oh, bakit ka mag-walk out? So nag-walk out 'yon, 'di ba? Wala namang nagawa ang RTIA kapag nag-walk out 'yon. Hindi maganda. Huwag kang umiyak! Tanga ka! So imagine niyo so kung sa RTIA yan, hindi naman mag-guess or susulpot diyan si Mangusin eh. 'Di ba? Kunyari pinatawag siya ni Raffy Tulfo sa RTIA, most likely hindi yan pupunta. Kasi mapapahiya din siya doon eh. So iiwasan niya doon. Eto, wala naman siyang choice diyan eh. Talagang kung kailangan siyang iharap sa media ng police, ihaharap siya. That is what state power looks like, okay? Kaya nga sinabi dito ni Fiscal EJ, the PNP and officials of the National Police Commission exercise coercive state power. So this is the perfect example of state power. Di siya pwedeng umalis, nakaposa siya, they control the situation. The person is under their custody, arrested si Mangusin. The person is not free to leave. Hindi siya makakaalis unless mag-bail siya, di ba? And maproseso 'yon. Nakita naman natin in the past few days. The state controls the situation, di ba? So, di ba, kaya nga lang ang criticism nating lahat dito is parang naging circus siya. Yun yung galit din ni Raffy Tulfo. Kasi nga, totoo naman, nagkaroon ng altercation doon na dapat ay yung police lang ang nagsasalita. They should have more control of the situation. That is also a valid valid criticism sa sitwasyon. Tuloy natin. Ito, Tulfo's guest can decline
refuse or walk away. Nakita natin, a detainee cannot. So yun yung iba. Pagka sa Raffy Tulfo in action, nagge-guest ka lang. Dito, dinetain ka. Yung kalayaan mo is suspended. Nakukuha ba? Whether malaki or maliit yung kaso, still yung kalayaan mo is suspended na hawak ng pulis. Okay? Kasi sila yung may control dun dapat sa situation. Ito ang pinaka-importante at legal practical difference. Sa Raffy Tulfo in action, participation is completely voluntary. Okay. 'Di ba? Perfect example doon yung nag-walk out, 'di ba? Nag-walk out yung tao eh. Oh, edi tapos na. Tapos na yung argumento kung ano yung difference. Hindi naman kasi kayo required sumagot. Halimbawa, tinawagan kayo ng RTI, hindi nyo naman kailangan sagutin yon. Hindi nga kayo kailangan mag-guest eh. Pero, meron pa ring mga tao na willing and voluntary silang pumupunta. That's the difference. Doon pa lang tapos na dapat lahat ng argumento. Pero, there are some people here online na talagang tinutwist nila yung sinasabi ni Raffy Tulfo. And ayoko lang din kasing gamitin to ni Mangusin as depensa niya na sinusuportahan siya. They are free to decline invitation. Kung inimbitahan ka sa RTIA, you can not come. Free to refuse answer to question. Pag tinanong ka ni Raffy Tulfo in his capacity as host ng RTIA, pwede mong hindi sagutin. Actually, kahit senador, yung pagka-senador niya, pag tinanong ka niya as his capacity as a senator, as long as it is not within a hearing, hindi mo kailangang sagutin. Karapatan mong wag sumagot kung hindi mo gusto. Kung hindi ka komportable, wag kang sumagot. Di mo kailangan yon. Free to stop the interview at any time. O, di ba? Kunyari, hindi ini-interview ka ni Shari, tapos ayaw mo na. O, di wag mong sagutin. Pwede naman. And yung nakita natin, free to stand up and walk away. See the disparity? Doon pa lang dapat wala na tayong pinagtatalunan dito. Yung difference nito eh. Yung coercive power ng police ang pinaka-difference dito. Yung monopoly nila dun sa kapangyarihan na yon, nawala ang Raffy Tulfo on action at kahit sino dito is supposedly very evident sa ating lahat yan. Kaso, ang problema lang talaga, na-twist na talaga yung narrative. Mas simple kasing isipin na parehas. Pero it's not. It's very different. Okay? Tuloy natin. Saan na ba tayo? Walang legal authority si Raffy Tulfo to detain them. He cannot restrain their liberty. He cannot order their arrest. He cannot stop them from leaving. Choice nila magpa-interview. Choice nila ang manatili. Choice nila ang umalis. Okay? In contrast, Prescon, the detainee is not voluntary. Siya ay under custody of the state. Kadalasan naka-handcuffs or guarded, deprived or of liberty, not free to leave kahit gusto niya, di ba? And he cannot walk away even if the situation becomes hostile, humiliating, uncomfortable. Totoo naman, nagkaroon ng murahan dito, nagkaroon ng ngaratan dito, and hindi yun magandang image para sa police kapag kaganon. Kasi tingnan nyo to, may papakita ko sa inyo later na video showing the stark contrast. Okay? Tulfo's guests choose to be there. A detainee has no choice. And the difference is what triggers constitutional protection and stricter legal standards. Speaking of which, tingnan natin yung presko ni Kibuloy. Eto, panoorin natin to ha. Kita nyo kung gaano kabilis silang pinresenta. Presente ka. Yan. Ito yung start eh. From 50 minutes, pumunta sila dito. Ito na yung presentation of witness. Tapos yung, presentation of the suspect. And there, ayan na. Tingnan nyo, balot na balot sila, oh. Unlike yung kay Mangusin. Actually, hindi pa nga naka-handcuff si Kibuloy. Or naka-handcuff yan, nakatago lang dun sa ano niya. Terno pa kami. Di ba? Nakatakip na takip sila, oh. Yan lang. Kita nyo kung gaano kabilis yan. Pinresent sila sa media. Okay na po. Sinabi yung mga cases nila, tapos inalis na. See the stark difference? And yung ina-allege kay Kibuloy dyan is far greater than dito kay Mangusin. Dito, pinresent siya for unjust vexation. So, kita nyo yung disparity. Sobrang ibang-iba talaga. Ngayon,
Bakit natin hina-highlight to? Kasi number one, ayaw na rin natin maulit yung ganyan, di ba? Na sana lang kung pwede naman i-present yung suspect or yung accused. Tama ba? Accused ang tawag diyan. Pero wag naman sanang umabot na gawing circus yung trabaho. Tama naman yung mga nagki-criticize na ganon. And tama din kayo na magalit kay Mangusin. Pero ilagay natin sa lugar. Okay, yun yung pinaka main point nun. Tuloy natin to. Police have a duty of neutrality. Okay? Tulfo does not. Yun lang. Yan, medyo mabigat yan. The police officer are required to remain neutral and professional because they represent the state. They are supposed to. Patingnan nyo yung sa KK Buloy, pag napanood nyo yung isipin nyo, si Nicolas Torre, si Tocayo, maraming nagmumura sa kanya doon sa KOJC compound. Pero pag nung nahuli si Kibuloy, relax lang siya, di ba? Hindi siya nagmura doon sa press cons, hindi niya personal, kumbaga, yung trabaho niya as a police. Yun yung difference talaga dito and doon sa press con ni Kibuloy. Again, the allegations kay Kibuloy was much, much greater. The police have a duty of neutrality. Tulfo does not. Okay? Ano ibig sabihin yan? Police officers are required to remain neutral and professional because they represent the state. They are not supposed to take side. Okay? Allow hostile confrontation and create situation that may humiliate a detainee. Meaning to say, kung ako yung mag-i-interpret nitong sinabi ni Fiscal dito, the best way is sana hindi pinaupo dito yung complainant and the companion of the complainant. Kasi nga, baka mag-create siya ng hostile situation. Diba? Kasi nga, naggigirian yung dalawang panig eh. Meaning to say, makapangyarihan yung position ng mga pulis doon since they have state power. Meron silang constitutional duty na maging neutral doon sa nangyari. Siguro, si Kalinisan as his capacity as commissioner and someone na naapektuhan, siguro he could have said something kay Mangusin. Pero doon na lang dapat yon. Okay, ang nangyari kasi pag present kay Mangusin, nandun din yung kalaban ni Mangusin, mga kalaban ni Mangusin, plural. So of course, magkakaroon ng confrontation yon, 'di ba? Dapat hindi yon hinayaan ng police if it is their duty to be neutral, 'di ba? Kailangan din i-acknowledge niyo yung mga ganitong criticism kasi hindi pwedeng porke paborito nyo ang isang tao ibig sabihin nun siya dapat yung lamang at all times. No. Pag ang batas ay dapat tayo lahat ng kung ano yung nai-enjoy mong rights, dapat mai-enjoy din ng kapwa mo. Nasususpend lang yung rights na yon if due process says it should. But if not, okay, ganun talaga. Their role as law enforcement, not public confrontation. Okay. Tulfo as a media personality is not bound by same constitutional neutrality requirement. So, pansin nyo, si Sir Rafi, lalong-lalo na pag apektado yung mga bata, talagang madali siyang maging bias, di ba? Of course, tao lang pero kapag sa kapulisan dapat hindi ka dapat bias, okay? Well, naiintindihan ko na again, ang kaya ko lang isalba dito is yung position ni Commissioner Kalinisan kasi nakita niya yung case file Doon yung basis ng gigil niya at saka isa din kasi siya sa minura ni Mangusin. Pero intindihin nyo na hindi ito RTIA, nowhere near close. This is a operation. This is the state lending its power to the police or making the police work, 'di ba? Trabaho ng police 'to. Therefore, they are armed to the gills by the power of the state, yung state power na sinasabi ni Fiscal. Si Rafi Tulfo wala siyang ganun. Kahit nasabihin mong, kahit lagyan natin ng Senator Rafi Tulfo sa harap, he cannot detain anyone. Custody creates legal responsibility. Oh, yun naman pala. Okay, once a person is under police custody, the assumes responsibility for his, number 1, safety, dignity, and constitutional rights. So, dapat,
ang ironic pala, no, dapat mas protective ang police dun sa taong dinetain, hindi dun sa taong nagrereklamo. Kasi yung nagrereklamo, pwede yung mag-walk away at any time. Si Mangusin kasi hindi. Well, ganun talaga. This is the law that we are studying. So, pero again, ako, naiintindihan ko talaga si Kalinisan. Like, kahit anong sabihin nyo sa akin, parang, tangina, kasi naman matilok yung matandang yan si Mangusin. Yung matandang di nagtatanda. Kailangan talagang minsan, alam mo yon, madebunk ng sagad. Ayan, a walk to remember. Alam niyo yung kay Cersei Lannister, yung shame. Hindi nagtatanda pero sana lang magtanda na and magpakumbaba kasi may mga mali naman siyang ginawa dun sa mga tao. Especially yung kunyari, yung sa nanay na lang ni Pacquiao, ano bang nagawa sa kanila ni Mami Junisha, di ba? Naiintindihan ko sana kung nagtrashtukan sila ni Pacquiao one point or another, di ba? Or talagang may ebidensya that shows that MP owes him. Pero wala naman tayong nakitang kahit anong documentary evidence except laway, di ba? But ang pinapoint ko dito, ang pinapoint ko rito, sana intindihin nyo din kung bakit nagagalit si Sir Raffy Tulfo. Hindi totoo na hindi siya sumusunod sa due process. It's just that people approach him for help. Kasi nga, alam ako, as a litigant, alam ko kung gaano kabagal ang proseso. Kung gaano ka daming dokumento, kung gaano ka mahal, kung gaano ka hirap, kung ano yung pressure sa pagdedemanda. From both sides, naramdaman ko yan. Of course, ako, I can talk out of experience na Not as a nagpipiling abogado. Bullshit yun. Pero yung proseso itself, it's a really difficult task, diba? Anyway, tuloy natin. The state must ensure humane treatment of persons under custody. Allowing confrontation, insults, or hostile exchanges while a person is restrained raises a serious concern about abuse of authority and professionalism. Nako. Well, again, balikan nyo yung kay Kibuloy. Yun yung maging basis nyo. Kasi, like si Mangusin, si Kibuloy, very famous. Tapos, yung pag-aresto sa kanya is very epic din, 'di ba? Yung magdi-drill sa ilalim ng KOJC, 'di ba? Ganun ka seryoso yung police noon para hulihin si Kibuloy, 'di ba? Talagang yung ilang police yung nandoon, 1,000 plus, tapos may mga nakabarikada pang kung ano-ano doon. Point doon is that the police at all times, even if the situation is very dire, very hostile, dapat they should have maintained professionalities. Well, pero again, ako uulit-ulitin ko yan. Yun lang yung kaya kong tindigan sa press ko na yan yung point ni Kalinisan and the OFWs affected. Kasi I have seen this from hindi naman sa day one, pero since nung pandemic days pa lang, medyo kasi hindi ko naman talaga gusto yung mga mayaman challenge na yan kasi in my opinion, poverty porn yan if you strip it down But, yung kung naapektuhan kayo ni Mangusin, sana, wag kayong lumapit sa mga content creators katulad ko. Kasi, wala naman kami talagang magagawa dyan except to make content about it. What you can do if you are an OFW is to you approach people with real power, and that is the police, 'di ba? Ngayon si Commissioner Kalinisan, pinresenta niya rin si Mangusin para makapagreklamo kayo. Simulan nyo na. That is the only way that we can exact accountability dito sa social media. Hindi paggawa ng video sa mga tao. Kasi kami, we can only do so much. We can only criticize and that's it. And miski kami, dun sa criticism na bibigay namin, meron din kaming liability dyan. Okay? A police press con is an official government act. Tulfo Show is private media. Okay? So, eto yan.
This is the bottom line. Tulfo Show is a private media activity. A police press con is an official state action. Again, kung titignan natin yung bare essentials nito, ang mga police, if they say you should stay, you will stay. Si Rapi Tulfo, it's just a suggestion. You can walk away. You can take your chair and walk away. Hindi, don't take your chair. Government actions are subject to constitutional limitations, okay? Private media actions are governed mainly by civil criminal laws but not by the same constitutional custodial standards, okay? Mas mataas ang legal standards kapag estado ang kumilos. So, yun. Doon pa lang, iba na yung difference. Kasi nga, mas, when you, paano ba yung summary nito? With great power comes great responsibility. The state literally has power over you. I remember doon sa isang guesting ko sa Politikang Ina Mo podcast, sabi nila, ang state daw has a monopoly of violence. Meaning to say, they can restrain you but you cannot restrain them, 'di ba? Ganon yung pinapakita rito eh. Rafi Tulfo is an influential figure sa ating bansa. In fact, pwede nga siyang maging presidente, 'di ba? Yung mga DDS winawasak na yung kanyang image as a senator, as someone who actually is for due process. So hindi never naman nag-EJK yang si Rafi Tulfo eh, pero yung mga tao, sinasabi niya na hindi siya sumusunod sa due process when in fact it's the total opposite. So siguro final word na rin, sana kasi sana panindigan ni Mangusin na wag na siyang magdemanda sa police, pero yung mga ibang kalaban niya, if he really wants to take it to the next level, bahala sila. Problema nila yon. Dapat labas na yung police doon. Ang pinapoint out kasi ni Rafi Tulfo dito, dapat hindi na nag-i-intervene ng police between content creator versus content creator. Kasi nga, minsan nagiging circus talaga siya eh. So, meaning to say, yung sagutan ng dalawang panig ay lumalala. Eh, kung gagamitin mo pa yung state power para palakihin tong issue na to, katulad yan, eh, unfair naman yon dun sa rights ng isang tao na nakadetain. Okay, kasi detainee siya, hindi naman siya guest ng police dyan. Yun yung main difference. Sana lang, ma-appreciate natin yung pagprotekta ni Sir Rafi doon sa constitutional rights ng bawat isa. Not only kay Mangusin but to everyone. Again, there are so many instances na si Rafi Tulfo, pag tinawagan ka, tas binabagsakan siya ng telepono. Nagagalit siya, sure. Nakakagalit naman talaga yun eh. Pero anong gagawin niya, di ba? Wala. Pero dito, it's a whole different scenario. Anyway, yun lang naman po yung sa akin for today. Sana po nagkaintindihan tayo. Malamang hindi yan. Ganyan mga lads.